Matatagpuan sa puso ng Timog Silangang Asya ang Pilipinas ay isang bansa na nakakabighani sa kanyang kangang pagkakaiba-iba at kahit-akit na karisma. Merong mahigit sa 7,600 na mga isla na nagpapalamutap sa kanyang bugaw na karagatan. Ito ay isang tropikal na paraiso na katulad ng wala ng iba. Mula sa mga sikat sa buong mundo ng mga beach hanggang sa mga sariwang tanawin ng bundok, ang mga likas na pagandahan ng bansa ay tunay na isang tanawin na dapat masilayan. Sa bansang ito, ang karaoke ay tinuturing na pinakamataas na libangan at ang mga basketball court ay ang matatagpuan sa halos bawat kanto ng kalsada. Sa mabilis itong paglago sa ekonomiya, ito ay tinuturing na isa sa mga inaarap na ekonomikong superpower ng Asya. Ito rin ay pinagmamalaki ng maging ang tanging Kristiyanong bansa sa Asya. Kasama ng Kristiyanong mayorya, mayroong isang masiglang 4% ng Muslim na minorya na pangunahing nakakalat sa mga timog na isla ng Mindanao. Ngunit kamakailan lamang ito ay naging tampok sa mga balita sa buong mundo dahil sa kanyang territorial na alitan sa makapangyarihang bansa ng China. Sa katunayan, may mga alalahanin na ang maliit na bansa nito ay matatagpuan sa isang potential flashpoint ng isang inaharap na digmaan sa mundo. Lampas sa komplikadong geopolitika na ito ay hinarap, ang magandang bansa nito ay nagtatadlay ng isang yaman ng mga arkeolohikal na tuklas na nagbago sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng tao. Pansin-pansin ang nasusulat na kasaysayan ng kapuluan ng Pilipinas. Nagsimula ito mula sa pagdating ng mga Kastila, tuwing pamanda patandaan ang bansa ay may sariling kasaysayan, kultura at literatura bago ang kanilang pagdating. Sa kasamaang palad, ang relihiyosong sigasig ng mga Kastila ay humantong sa pagwawasak ng mas maagang mga tala hanggat maaari. Bilang resulta, ang mga makabuluhang kaalaman tungkol sa panahon bago dumating ang mga Kastila ay umaasa sa mga tala mula sa ibang bansa na may koneksyon sa mga isla. Salamat sa masusing pagsisikap ng mga siyentipiko sa paghukay, nais nating matuklasan ang mayamang kasaysayan ng bansa na lumampas pa sa ating pinakamataas na inaasahan. Tara, tuklasin ang mga kahangahangang natuklasan na ikinamanga ng komunidad ng mga siyentipiko. Ang pinatay na rhinoceros sa ilagang isla ng Luzon sa Pilipinas ay nagbigay daan sa isang panapanabik na natuklasan ng mga mananaliksik. Sila ay nagukay ng mga kasangkapang bato at mga buto ng rhinoceros na may petsang bumalik sa 709,000 taon na ang nakalipas. Isang panahon na mas maaga bago ang pagditaw ng makabagong tao ng daan-daang libong taon. Ang pagtuklas sa pinatay ng rhino sa Pilipinas ay walang pasubali. Isa sa mga pinakamahalaga at makasaysayang na tuklasan dahil ito ay lubos na tumututol sa ating umiiral na pag-unawa sa kasaysayan ng migrasyon ng tao sa Asya. Bago ang pahayag na ito, ang kasunduan sa karamihan ng mga siyentipiko ay ang unang mga tao ay dumating sa Pilipinas mga 67,000 taon na ang nakalipas sa lambak ng Cagayan. Isang malawak na paghukay ay nagbunga ng bagong kalansay ng isang rhinoceros na kasama ang koleksyon ng 57 na mga kasangkapang bato. Sa mga kasangkapan, 49 ang may matalim na gilid na mga flakes at 6 na mga core kung saan ginawa ang mga flakes kasama ang 2 posibleng mga hammerstones. Ang kalansay ng rhino mismo ay may mga marka na pagputol sa 13 sa mga buto nito at parehong buto ng humerus ay sinadyang binasag upang magbigay daan sa mga aso na makakain ang mga marong nito. Ang pagkakaroon ng mga marka pagputol ay nagpapahiwatig na ang sinaunang mga tao ay may mga kasangkapan upang alisin ang laman mula sa karne ng rhino. Homo erectus, ang unang hominid na naglakas loob lumabas ng Africa, ay responsable sa pagbatay sa rhinoceros noong Abril 2019. Isang kamangamangang natuklasan ay ginawa ng mga siyentipiko sa bansang isla. Ang Homo luzonensis, isang matagal lang nawawalang kamag-anak ng makabagong tao, ay natagpuan sa Calao Cape na matatagpuan sa isla ng Luzon. Ang kahangahangang pagtuklas nito ay resulta ng pagsisikap ng isang internasyonal na koponan ng mga arkeologo.
hindi maaaring bigyan diin ng sapat ang kahalagaan ng pagtuklas. Ito ay nagpapakilala ng mas pinataas na obligasyon sa kwento ng evolusyon ng tao na tumututol sa dating itinuring na tuwid na pagundan. Sa halip, ang ating lahi ng mga ninuno ay nagpapakita ng isang masiglang hanay ng kakaibang anyo sa buong evolutionaryong paglalakbay nito. Ito rin ay nabubukas ng kagilagilalas na posibilidad na ang mga primitibong kamag-anak ng tao ay maaaring naglakbay mula sa Afrika patungong Timog Silangang Asya na tumututol sa dati ng mga palagay tungkol sa kanilang kakayahan sa migrasyon. Ang mga labi na binubuo ng 13 elemento tulad ng ngipin, mga buto, yung kamay at paa kasama ang bahagi ng isang femur ay pinaniniwalaang kumakatawan sa hindi bababa sa 3 matandang at kabataang individual, ang Homo zanensis na may tinatayang edad na hindi bababa sa 50,000 hanggang 67,000 taon ay kabilang sa natatanging linya ng hominids na hiwalay mula sa Homo sapiens. Ang Homo logensis ay nagpapakita ng ilang pisikal na pagkakahawig sa makabagong tao habang ang ibang aspeto ay bumabalik sa sinaunang mga ninuno tulad ng Australopi at maagang mga membro ng Homo genius. Isipin lamang ang malaking positibong epekto na maaari nitong magdulot sa pagpapabuti ng ating kapaligiran. Plus na ito, ang halamang kumakain ng metal ay naharap sa banta ng pagkapuksa na nagpapalakas sa pangailangan na protektahan at pangalagaan ang natatanging kayamanang ito ng botanika. Ang Ono petroglyphs. Sa buong mundo, ang sinaunang mga guhit sa kuweba ay patuloy na kinakaptiban ng ating paghanga at hindi rin naiwan ang Pilipinas na may sarili nitong kahangahangang koleksyon na kilala bilang ang Ono petroglyphs. Ito ay binubuo ng mahigit sa 120 na hukit na mga figura na matatagpuan sa isang bato sa Angono Rizal. Ang mga petroglyphs na ito ay sumasaklaw sa karamihan ng pader ng bato na may sukat na humigit kumulang 63 metro sa lapan at 5 metro sa taas. Ito ay pinaniniwala ang naging bahagi ng isang pansamantalang kanlungan sa bato na ginamit ng sinaunang mga tao. Ang lugar ay nagbigay rin ng mga putol-putol na earthenware at mga kasangkapang bato. Ang pag-date sa mga artifact ay nagpapaiwatig na ang kanlungan sa bato ay ginamit noong Neolithic Age noong mga 2500 BC. Ginagawang ang Angono petroglyphs bilang pinakamatandang kilalang sining sa Pilipinas. Ang UNESCO ay nagbibigay ng simbolikong petroglyphs. Ang mga ugit ay nagpapakita ng mga tao na kasangkot sa mga ritual na relihiyon upang pagalingin ang sakit. Dahil sa iba't ibang mga estilo na napansin sa mga petroglyphs na ito, iminungkahi ng mga mananaliksik na maraming individual ang umukit sa kanila bilang bahagi ng isang grupo. Sa mga sinaunang panahon, pinaniniwala ang mayroong hadlang sa wika na nagtulak sa ating mga ninuno na umaasa sa mga simbolo bilang kanilang pangunahing paraan ng komunikasyon. Ang mga simbolismong ito at ang figura ay nagsilbing paraan upang ipahayag ang kanilang mga saloobin at damdamin sa kanilang araw-araw na buhay noong 1973. Idineklara ang pamahalaang Pilipino ang Angono petroglyphs bilang isang pambansang yaman ng kultura upang maprotektahan ang lugar mula sa pagwawasak at pagkakabutas ng kalikasan. Tinitiyak ang pagpapabuti nito para sa mga susunod na henerasyon. Laguna copper plate na tuklasan sa pamamagitan ng aksidente noong 1986 malapit sa bibig ng ilog ng Lumbang. Ang inscription ng Laguna copper plate ay may pagkakaiba bilang pinakaunang dokumentong pangkasaysayan sa Pilipinas. At ang tanging dokumentong pre-Espanyol na natagpuan hanggang ngayon
Ngayon itinalaga bilang isang pambansang yaman ng kultura. Ito ay may sukat na 7 sa pamamagitan ng 12 pulgada kapag hindi na unroll at ito ay inukit sa kabe. Isang sinaunang sistema ng pagsusulat ng Japanese. Mas kagiliw-giliw pa ang katotohanan na ang pinakamatandang dokumento ng Pilipinas ay hindi isang tula o kanta kundi isang legal na dokumento na kilala bilang Shodopatra na nagsilbing resibo para sa pag-ayos ng utang sa konteksto ngayon. Ayon sa nilalaman nito, ito ay nagtatala ng pagkansila ng utang na ginto na may halaga ng isang kate at 8 sworna na katumbas ng 865 gramo ng paghahari ni Namwaran. Ang dokumento ay ipinasa sa kanyang anak na si Angkatan. Mga libingan ng limestone sa pagitan ng 2011 at 2012 ang mga arkeologo mula sa pambansang museo ay nagsagawa ng mga paghukay sa bundok Kamhantip sa lalawigan ng Quezon. Sa panahon ito, sila ay nadiskubre ng 15 na libingan ng limestone at iba pang mahalagang artifact. Ang archaeological na lugar na sumasaklaw sa 280 hektaryang lupa na protektahan ng gobyerno ay pinaniniwala ang naging lokasyon ng isang ngayon na may edad na 1,000 taon na dating sumiklab sa lugar. Tuwin pa man sumunod sa carbon dating ang mga labi ng tao na natuklasan sa lokasyon. Ito ay natukoy na ang edad ng lugar ay mas matanda umabot mula 890 hanggang 1,030 AD. Ang nagpapakita ng pagkakaiba ng libang ito sa iba pang mga lugar na na-explore sa bansa ay ang pagkakaroon ng mga kabaong nangyari sa limestone. Ang una sa kanyang uri sa Pilipinas, ang mahalagang ebidensya na ito ay nagpapahiwatig na ang mga ninuno sa bansa ay nagsasagawa ng mas masusing mga ritual ng dibi. Ang matibay na ebidensya na ito ay napapatunay sa pagpapairal ng isang mas mataas na sibilisasyon sa mga sinaunang tao sa relihiyon. Bago ang kolonisasyon ng mga dayuhan, bukod sa mga kabaong nangyari sa limestone, ang mga arkeologo ay nakahukay rin ng mga bangang yari sa lupa, metal na bagay at mga labi ng tao at hayop. Ang mga libingang natuklasan sa lugar na ito ay may pagkatulad sa mga sinahunang sakropagi ng Ehipto, ngunit naiiba sila sa kanilang kasimplehan. Hindi tulad ng maselang mga disenyo at mythological na simbolo na may kita sa mga sarkophagi ng Ehipto. Ang mga kabaong nangyari sa limestone na natagpuan sa libingan ito sa Pilipinas ay may mas simpleng itsura. Ang mga eksperto ay napansin na mga libingan ay may mga takip na may posibleng mga disenyo bago ang panahon ng kolonisasyon. So kasamang palad, ang mga takip na ito kasama ang mga palansay at mga kasamang artepakto ng libing na dapat sana ay nasa loob ng mga libingan ay nakuha na ng mga mangangarop bago pa man makapagkandak ang mga siyentipiko ng masusing pagsusuri sa lugar. Walang alinlangan ng Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na kangahanga kagandahan ng palikasan. Ito ay isang tunay na imbakan ng mga kangahangang arkeolohikal na ang ambag ng malaki sa pag-unawa sa masalimot na istorya ng ating pinagmulan bilang tao. Ano ang iyong mga salubin tungkol dito? Sana magustuhan mo ang aming kwento hanggang sa susunod.